Nanawagan ng grupong Eco Waste Coalition na ipagbawal na ang pagbebenta ng oxalic acid. Ito ang sinasabing nakalason sa customer at mismong may-ari ng isang milk tea shop sa Maynila. Nakamamatay man ang naturang produkto, madali itong nabibili sa mga tindahan at pati na sa mga bangketa. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ito yung nabili natin kaninang oxalic acid. Nung hapon lang ito, abot kaya yung presyo at abot kaya rin ang peligro. Narito ang ulat. Ngayong natuklas ang oxalic acid, ang sanhi ng pagkalason ni Susain Dagohoy at ang may-ari ng Ergocha Milk Tea na si William Abrigo, nanindigan ng pamilya Dagohoy sa paghahanap nila ng hustisya at hindi raw sila makikipag-areglo. Sinampahan na rin ang kasong murder at frustrated murder ang anak ng may-ari ng shop na si Lloyd Abrigo dahil sa di umano'y mga circumstantial evidence laban sa kanya. Tayo naman ay naging maingat at talagang ito ay pinag-aralan naman ho ng ating mga investigador na kung saan sa mga nakuha ho natin mga ebidensya. Lahat po ng ito ay sinuri ng ating Manila Police at nagturo po sa isang tao po na kung saan siya po yung posible na talagang may kinalaman po sa nangyaring insidente. Pero ang abogado ng pamilya Abrigo naniniwalang mahina ang ebidensya laban kay Lloyd. Wala rin daw siyang motibo para patayin ang kanyang ama. Kung sila raw ang tatanungin, dapat madiin ang tauhang si Joseph Garnacio. May motibo raw ito dahil tatanggalin na sa trabaho. Pero ayon sa MPD, testigo nila si Garnacio at pinabulaanan nilang nagtatago ito. Palaisipan pa rin kung paano nagkaroon ng oxalic acid sa milk tea shop. Karaniwan kasi itong gamit bilang panlinis ng mga kahoy at kinakalawang na bakal at hindi bilang sangkap sa mga pagkain at inumin. Sa unang tingin, madali nga itong mapagkamalang asukal o asin, pino at kulay puti. Ayon sa isang chemist, lubhang mapanganib ito para sa kalusugan. 0.5 mg lang nito sa kada 1 milliliter ng dugo, kaya na nitong makalason at makapatay. Napaka-acidic niya na kung ito ay accidentally malulon or mainom, ay posibleng ma-rupture yung respiratory tract or yung digestive tract na kung saan mag-cause ng complex malfunction. Immediate symptoms yan, nausea, so nahihilo ka kagad, and then posibleng in a few minutes nasa shortness of breath, and then vomiting, shock, convulsion, tapos posible siyang coma, parang ikamatay mo kagad. Kahit peligroso ang oxalic acid, madali lang itong mabili. Nakabalot lang ng plastic at itinitinda ng patingi-tingi. Nakabili tayo ng oxalic acid dito sa kahabaan ng Elias Street sa Divisoria, Maynila. Ito ay 1/4 kilo at nagkakahalaga ng 20 pesos. Ginagamit ko siya sa paglalaba ng mga puti at saka decolor. Hindi po siya mahapdi sa kamay? Hindi naman kasi wala naman siya at wala siyang amoy. Pwede rin panlinis ng CR, lababo, ganun. Panawagan ng grupong Eco Waste Coalition, dapat maghigpit na ang mga otoridad sa mga nagtitinda ng oxalic acid. Lalo't minsan na rin ito nakalason ng 2 bata sa Tuguegarao City noong 2011. Walang product information itong mga produkto na ito. Kadalasan ay makikita pa natin na kalahok pa, kasama pa na itinitinda, kabilang yung mga ilang pampalasa o ginagamit sa pagkain. Kaya tayo ay nananawagan na ito ay iban na yung pagtitinda dito sa mga pampublikong pamilihan.